Another day, another Jayfern's White Story. Umaga pa lang ay sobrang lakas na agad ng ulan kaya si Jayfern ay hindi agad nakaalis at nakapunta sa manukan. Nakita niya ang alulod namin na nababarhan ng mga dahon kaya pala konting tubig lang ang dumadaloy. Buti na lang nakita ni Jayfern bago pa umapaw sa kisame ang tubig. Madaming tubig na pala ang naipon sa gutter, buti na lang ay hindi talaga umapaw sa kisame, kung hindi ay malaking problema. Bago magtag-ulan ay pinuputol namin ang mga sanga na nakalaylay dyan sa bubong para nga maiwasang magkaroon ng bara ang mga alulod namin. Maganda siyang sungkitin kapag ganyang madaming tubig dahil lahat ng mga dahong nakabara ay talaga namang malalaglag. Nagkakatubig din dito sa gilid ng bahay namin kaya lalagyan ni Jayfern ng kanal para dumiretso yung tubig doon sa likod at hindi ma-stuck dito sa may mga manok. Grabe na pala ang mga dahon sa alulod. Buti hindi pa umapaw. Wala nang tigil ang ulan kaya kinuha na ni Jayfern ang pala para malagyan ng kanal dito sa gilid para hindi ma-stuck ang mga tubig. Mataas ang lote namin kumpara sa kapitbahay namin dahil bago kami nagpatayo dyan ng bahay ay pinatambakan niya ni Jayfern ng lupa dahil ayaw niya nga kami ay bahain. Nagsimula na nga gumawa ng kanal si Jayfern at dahan-dahan namang dumadaloy na ang tubig papunta sa likod. Nakakaykay lang kasi ng mga manok ang lupa dyan kaya na-stuck ang tubig doon sa napagkaykayan ng mga manok. Kakanalan lang yan para yung tubig na na-stuck dyan ay dire-diretso dun sa likod. Hindi rin binabaha ang likod namin dahil binutasan ni Jayfern ang pader doon para may nalalabasan ang mga tubig at hindi ma-stuck dito sa loob ng bakura namin. 3 araw na nga halos walang tigil ang ulan dito sa amin, kaya yung ibang mga mabababang lugar ay talaga namang baha na, lalo na yung mga malapit sa ilog. Wala namang bagyo dito sa amin, pero hinihila ang habagat, kaya sobra ang ulan na nararanasan namin dito. Medyo humupa na ang ulan at sinungkit din ni Jayfern itong isang alulod namin. Pero wala nang masyadong dahon siyang mga nakuha. At dahil mahina na nga ang ulan, mabilis ding nawala ang tubig dito sa gilid. Naglagay din ng hollow block si Jayfern para may tungtungan ang isa naming broodcock kapag nagkakatubig. Nung malakas nga ang ulan at may kasama pang hangin, ay ganito nga ang nangyari sa aming poste. Humahampas ang saka ng puno kaya nakakatakot at baka maputol ang wire namin. Kaya pagtila ng ulan ay nag-clearing operation ulit si Jayfern. Pinutol niya yung mga sanga na humahampas sa wire namin dahil delikado baka maputol ang wire. Pinutol yung Jayfern at nakalala sa kuryente namin. Ayan, nawawala agad ang tubig pagkatapos umulan. Nakatungtong na nga ang broodcock sa hollow blocks na nilagay ni Jayfern at wala na ring tubig. Mabilis nga lang bumaba ang tubig dito sa amin dahil dire-diretso sa labas doon sa likod. Ito namang Golden Boy Gilmore broodhen namin ay nakalipat pala sa kabilang pinto sa fly pen at nagpaluan na sila nung isang broodhen, yung 5K sweater. At palibhasa nga sobrang lakas ng ulan, hindi namin namalayan na nagpapaluan na pala yung dalawa. Parehas pa naman silang may tahid at ito nga, yung kanang tahid ay napunggal na. Sa scratch pen na lang muna siya nilagay ni Jayfern. Parehas ngang may tahid itong dalawang broodhen na nagpaluan. At itong 5K sweater namin ay medyo pilay. Nabutas na pala yung harang na plywood kaya nakalipat yung isang inahin sa kabila. Tumila na nga ang ulan pero madilim na ulit ang ulap. Hindi na nga nakapunta sa manukan si Jayfern dahil hapon na at mukhang uulan na naman ng malakas. Pinaputol ko na rin kay Jayfern yung palmera na nasa harap ng bahay namin dahil yung mga dahon niya ay humahampas sa garahe. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye.